God bless you po sa ating beloved preacher, Kuya Mar Bulaklak. Mga minamahal, tayo po mag-aisang manalangin upang tayo po ay pagpalain po ng ating dakilang Diyos at tayo po ay samahan at langisan. Ipanalangin din niyo po inyong abang lingkod upang tayo po ay pangunahan po ng ating dakilang Diyos. Let us pray. Hallelujah. Opo, Amang banal naming dakilang Diyos na mahabagin, mapagpala, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at banal na pangalan mo po pinakamamahal na Panginoon Jesus. So nadalangin po ng aming dearly beloved Pastor Evangelist Willis Almeida, your end-time prophet. Amang banal, minsan naman kami pinagpapasalamat sa buong magdamag. Hallelujah, simula po sa impisa, malapay noon sa mga natapos ng bahagi ng balang gawain. Libos mo kami pinagpala, nadama namin iyong matamis at presensya. Maraming salamat po sa iyong pagkilos. At narito po kami, Amang banal, hallelujah, sa pag-aaral po sa iyong banal na salita. Minsan naman kami iyong patawarin mo po ang iyong abang lingkod. Hallelujah, sa anumang pagkukulang, pagkakasala, malapit noon sa ganang sa akin. Wala po akong kakayanan sa bagay nito. Tanging silang po umaasa, gawin po akong instrumento. May pahayag ang iyong salita sa kalalakas ng bawat sa malapay noon. Hallelujah, pagpalain mo iyong banal salita. Tulungan mo po akong maipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Hallelujah, lakip ang kapangyarihan, pag-ibig, pananampalataya, karunungan, nagmumula sa iyo. Bukusan mo po ang puso at pangunawa ng bawat kalalawang narito sa mga hallelujah live webcast viewer. Kayo po ang maguna, mahalapin sa mga baguhan, sa bawat isa malapin noon, nangangailangan ng kalakasan nagmumula sa iyo. Hallelujah, at minsan ng po Diyos, aming pinapalayas at tinataboy anumang hadlang, gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, cast right now. In the mighty name of Jesus, we claim the great victory in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. First and foremost, we give the highest praise, honor, worship, thanksgiving, and power unto our loving God. In the sweetest name of our Lord Jesus, hallelujah, and we give double honor and respect to our beloved pastor, beloved evangelist, Honorable Pastor Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God, at patuloy na pag-alala minamahal sa pinagpalang aral, ginanto ang aral buhay na ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at sa lahat ng beloved Almeida children, at isang pinagpalang ating gabi na po maminamahal, pinagpalang madaling araw sa lahat po ng narito, sampu ng mga nanonood. Hallelujah, minsan na pang tayo po ay magbukas po ng ating Biblia. Praise the Lord. At ihanda po natin ang tatlong talata, mga minamahal. Hallelujah. At sabay-sabay na po natin, sunod-sunod na po itong mabasa ang unang tatlong talata. Atin po nga pag-aralan po, mga minamahal, ito po nga shepherd of my soul, pastol ng aking kaluluwa. Ito po ay napakahalaga sa panahong ito, mga minamahal, na kung tayo ay nasisiraan ng loob, hallelujah, walang pag-asa. Tandaan natin na mayroon po tayong dakilang pastor, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na kailanman ay hindi po tayo pababayanan, kailanman, mga minamahal, hindi tayo iiwan. Siya po ay makapangyarihang Diyos, walang kamatayan, mga minamahal, hallelujah, at walang imposible sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mapalat po tayo, mga minamahal, na tayo napabilang sa tunay at toong balagumayan ng ating dakilang Diyos sa kanyang tunay na kawan, at tayo ngayon ay kabilang po sa tupa ng ating dakilang Diyos, sapagat hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, hindi lahat ay tupa ng Diyos. Kapag hindi ka tupa niya, ikaw ay kambing. Mga minamahal, ganun lang po. Ang kambing, ang sabi ng Biblia, hatulan po yan, mga minamahal, doon po yan sa kapahamakan. Ngunit ang tupa, mga minamahal, ay ipinangako ng Diyos yung pong dakilang kaligtasan. At mapalat po tayo, mga minamahal, dahil tayo po ay narito, dahil tayo ay mga tupa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin mga minamahal, ang Bible, dito po sa unang talata, sa Psalms chapter 23, verse 1 hanggang verse 6, ating pong memory verse. Isaiah chapter 33, verse 6, at Philippians chapter 4, verse 11 hanggang verse 13. Kindly po, at the same time, atin na pong mabasa. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 23, talatang 1 hanggang 6. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa sibing ng mga tubig na pahingahan. Kanyang
pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis. Ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Dito po sa Isaiah Kapitulo 33, talatang 6. At magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman, at pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Pilipos Kapitulo 4, talatang 11 hanggang 13. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng mga bagay na natutunan ko, ang lihim na maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Praise the Lord! Isa pong malakas na palakpak para po sa ating pinakamamalapang ng Jesus, Shepherd of my soul. Una po, maminamahal, dito po sa verse 1 at verse 2, ito po maminamahal na ating matutunan, the secret of contentment and stability. Ang sabi dito, maminamahal, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Ibig sabihin po, sapat ang atin pong pinakamamahal na penso sa ating buhay. Una, maminamal yung ating foundation, siya po ay omnipotent God, makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Ikalawa po, siya po ay omniscient God, alam lahat ng bagay. Omnipresent God, nasa lahat ng dako, mga minamahal. Siya ay unchanging God, hindi nagbabago. Siya po ay faithful, tapat na Diyos. Isang masiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay sovereign ruler in the universe, mga minamahal. Hindi lang sa daigdig na ito, ang kanyang kapangyarihan ko sa buong universe. Siya po ay makapangyarihan. Wala siyang kamatayan, mga minamahal, at lahat ng bagay ay kayang ibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya una nga, mga minamahal, yung pong sa shepherd, yung letter S, siya po ay yung supplier, mga minamahal. Siya po ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan sapagkat siya po yung ating pastol o pastor, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, ang pastor ay mabubuhay kung wala ang tupa. Pero ang tupa, maminamahal, ay hindi kayang mabubuhay kung wala po maminamahal ang pastor. Amen po ba? Sabi nga ng mga ngaral, God without man is still God, but man without God is nothing. Amen? Ang Diyos ay nanatili kahit wala pong tao, pero ang tao maminamahal kung walang Diyos. Tayo po ay walang kabuluhan sapagkat sabi ng ating Panginoon, John chapter 15 verse 5, siya ang puno ng ubas, kung hiwalay siya sa atin, wala po tayong magagawa. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na mamumuhay tayo na meron pong pastor. Ibig sabihin po noon, mga minamahal, na hindi po ang pastor ang susunod sa tupa, bagkus ang tupa, mga minamahal, ang susunod sa pastor. Sabihin, hindi ang Diyos ang susunod sa ating nais, mga minamahal, bagkus yung nais ng Diyos, yun po yung susundin natin. Ang lihim nga ng pastor, mga minamahal, sa ating mga pangailangan, ang sabi nga po, ibinibigay niya, hindi yung iyong nais lamang, kundi yung pong iyong kailangan. Alat ay magsabi ng praise the Lord. May mga panalangin tayo na parang nare-reject, mga minamahal. Trabaho man, pag-aasawa, negosyo,
Bakit yan ang trabaho ang binigay siya ng Diyos? Bakit yan? Yan ang pamilyang ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos mga minamahal ay siya po ay alam niya lahat ng bagay, mga minamahal. Siya po ay makapangyarihan. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi po ng Bible, at magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman, ang pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, sa ating panahon, sa iyong buong buhay, naroon yung kasaganaan ng kaligtasan, pag-iingat ng Diyos, karunungan, kaalaman. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ang kanyang kayamanan. Hindi yung magandang bahay, maraming sasakyan ng ating kayamanan. Amen? Hindi yung mga marami kang pagkain. Hindi po yun. Yung ikaw ay mataas ang iyong inabot na pinag-aralan, hindi po yun. Ang ating kayamanan, sabi ng Bible, ang pagkatakot sa Panginoon, ang kanyang kayamanan. Hindi po ito paramihan ng bahay. Ang sabi nga, paano ba yung pagiging kontento, mga minamahal? Amen? Ang pagiging kontento, hindi sa kung ano ang meron ka, bagkus kung paano ka magpasalamat kung ano ang nasa iyo. Amen? Hindi mo hanapin yung wala sa iyo. Hindi ka nainggit sa iba na sila ay maraming bahay, maraming sasakyan. Kundi ang iyong titingnan, ano ang meron ka? Bangamat wala kang bahay, amen? Katulad po ni Beloved Apostol Pablo, walang bahay, walang asawa, may natitirang sakit. Pero sabi niya, meron ako lahat ng bagay. Hindi ako nagkukulang. Bakit? The Lord is my shepherd. Ang sabi mga minamahal ni Beloved Apostol Pablo. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Bakit mahalaga na meron tayong pastor, mga minamahal? Siya lang ang tanging makapag-iingat. Ang sabi nga, makakabili ka mga minamahal ng kama, ngunit hindi ka makakabili ng mahimbing na pagtulog. Makakabili ka ng tahanan, ngunit hindi ka makakabili ng maayos na sambahayan. Makakabili ka ng pagkain, masarap na pagkain, pero hindi ka makakabili ng masarap na panlasa. Amen? Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi natin kayang abutin, hindi kayang abutin ng pera, pero kayang ibigay ng ating pinakamamahal na mahal na Panginoon kung tayo kabilang sa kanyang tupa at kung tayo'y magiging panatag. Amen? Tayo po ay magiging kontento. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi po dito ng Bible, mga minamahal, example po ang ating Beloved Apostol Pablo, na ang sabi niya po, mga minamahal, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Kaya nga ang sabi niya, mga minamahal, kung may pagkain kahit pananamit, masiyahan na kayo doon. Amen? Yun lang po yung pamantayan niya, mga minamahal, kung may pagkain, pananamit, tayo maging kontento na. Dahil yung buhay niya, wala siyang asawa, wala siyang tahanan, mga minamahal, meron pa siyang karamdaman. Ang sabi sa Corinto, chapter 12, verse 9, mga minamahal, yung kanyang karamdaman sa mata, maaring malambo, may diferensya. 3 beses niyang pinapanalangin sa isang araw, pero ang tugon ng Diyos, sapat na ang biyaya ko sa iyo. Sapagkat kung kailan ka mahina, yung kapangyarihan ng Diyos, doon lumalakas. Kaya ikinagalak ni Pablo yung pag-uusig, yung kahirapan, yung kawalan. Kapag siya'y mahina, doon siya malakas. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ibig sabihin pala, mga minamal yung ating kalagayan ngayon, mga minamal na nakilala natin ang Diyos na buhay, bangamat wala kang magandang tahanan. Amen? Aanin natin yung ganda ng tahanan, yung nangyari ngayon sa buong Bicol, maminamahal, yung nangyari sa Batangas. Amen? Dahil sa bagyong Christine. Doon na lang po sa Naga, magkano ang lote po doon, mga minamahal per square meter, 10,000 pesos noong 2023. Pero ngayon, mga minamahal, kung bahain, aabot sa 2nd floor. Amen? Yan po yung sinasabi sa Biblia, mga minamahal, na walang kabuluhan yung mga material na bagay. Ang pinakamahalaga sa lahat, may Diyos na buhay ka. May Diyos na buhay na tayong pinaglilingkuran. Amen? Huwag ka nang malungkot kung ikay single. Huwag kang malungkot kung sabi nga, minamahal, wala kang magandang tahanan. Dahil may pangako ang Diyos, mansion sa langit. Amen po ba? Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tunay, mga minamahal, iiwan talaga tayo ng mga mahal sa buhay natin. Kahit yan ay napakabait, mga minamahal. Mabait na asawa, mabait na anak, mabait na magulang. Pero ang nakakalungkot na isipin talagang sila'y bawat isa sa atin, pasamantala lang, mga minamahal, ang buhay na ito. Pero tandaan natin, mga minamahal, may isang tao, may isang Diyos, mga minamahal, na hindi tayo kayang iwanan. Kaya nga ang sabi nga hanggang sa pagtanda, amen?
yung mga kapatira natin, mga senior na umabot ng 90, 84, para nawawala na sa wisyo. Ang tingin natin, parang paano sila, hindi na sila makadalo dahil sa panghina. Pero mas na natin yung buhay nila nung malakas sila, naglingkod sila sa Diyos. Alat na magsabi ng praise the Lord. Ba, makita natin, parang nagkulang sila ng maedad na, hindi nila kaya eh. Pero sabi ng Biblia, dadalhin kita hanggang ikay magkauban. Dadalhin kita hanggang sa iyong pagtanda. Isang musiglang palakpak para sa ating malapil. Yun ang Diyos nating pinaglilingkuran. Kaya habang tayo may lakas, habang tayo may buhay, mga minamahal, maglilingkod tayo sa atin pong pinakamamahal na Pinoy. Sapagkat sabi ni Beloved Apostol Pablo, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim maging kabusugan, maging kagutuman at maging sa kasaganaan at maging kasalatan. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen? Gaano mang kalaki ng problema mo, mga minamahal, kung gaano mang kalaki ng problema natin ngayon, kung isipin natin, mas malaki ang kapangyarihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. At sa sunod pong mga talata, mga minamahal, kanili po ating basahin ang unang dalawa muna po, mga minamahal. Ito po ay kailangang may verse upang hindi ito sasaganang sa ating sarili, bagkus ito po ay nagmumula sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 2, talatang 25, talon sa 23, balik sa 23 hanggang 24, sa 25, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Sa 23, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na matuwid. Sa 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 53, talatang 6 hanggang 7. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo sa bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinisan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. 7. Siya'y napaghati, gayon man nang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga naggugupit na sa kaniya ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang kaniyang bibig. Isang musiglang palakpak po para po sa ating dakilang Diyos. Balikan po natin ang verse 2, mga minamahal. Sabi dito, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. Kanyang pinapahiga ako sa sariwang pastulan, pinapadubayan niya ako sa siping ng mga tubig ng kapahingahan. Ano po, mga minamahal? Ang sabi ng ating malapit ng Sus, sa aklat po ng sa Juan, na siya po yung tubig ng, siya po yung tinapay ng kabuhayan. Kung sino mang lalapit sa Kanya ay hindi magugutom at sino mga sampalataya, kailanman ay hindi po mauuhaw. Sapat na ang atin pong pinakamamalaking Jesus. Ano ba yung higit nating pangailangan? Pagkain bang literal, mga minamahal? Pero ang sabi nga, mga minamahal, ang higit nating kailangan, yung pong salita po ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, hindi lamang tinapay nabubuhay ang tao, bagkus sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamalapinon. Kaya kung mahalaga sa tao ang pagkaing literal, sa atin naman po mas mahalaga ang pagkaing espiritual, mga minamahal, dahil yung espiritual, mga minamahal, yan po ay pangwalang hanggan. Dito po sa verse 3, mga minamahal, kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. He restored my soul.
Ito pong the secret of restoration, mga minamahal. Ito po ay napakalaga na sabi dito, ang Diyos po yung pong nagre-restore ng ating pong mga kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng mga tuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Sa anong unang bagay, mga minamahal, na tayo po ay papalakasin ng ating dakilang Diyos? Ang sabi po, mga minamahal, sa aklat po ng Pedro na ating nabasa, sabi po ng Bible, ganito po, mga minamahal, ang ating pong babalikan. Ang sabi dito sa 25, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, dapat ngayon ay nagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Tayo po, mga minamahal, ay katulad po ng tupa na meron pong kahinaan. Sa sabi, may kahinaan, mga minamahal. Amen? Dahil doon sa pagkapastor, kung minsan po naliligaw ng landas, ayon po sa Isaiah, mga minamahal, na tayo naligaw at pumunta tayo o ginawa natin ang ating sariling atin at tayo po ay naligaw. Pero may Diyos, mga minamahal, na mabuti at mabait kapag ang isang tupa po ay siya po ay kumbaga nahulog doon sa burak, sa kamunoy, amen, naputikan, hinahanap siya ng tupa. Ang sabi ng Bible, iiwanan niyo yung siyam na tupa at hanapin yung isang tupang nawalay, nawaglit, at kapag nakita niya, anumang putik na meron siya, anumang duming meron siya, ay pinapasan niya yung pong tupa. Gayon tayo kamahal ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, may nawawalay, mga minamahal, hindi ibig sabihin nawalay ka, ikaw ay hindi na anak ng Diyos. Amen? Isang masiglang palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kapag tayo nanumbalik, mga minamahal, ang sabi nga, isang libong milya tayo nga nawalay, pero isang hawak lang yung pagbalik sa Diyos. Ang sabi po, mga minamahal, pinapasan tayo. Naroon yung pagpapatawad ng ating pong dakilang Diyos kung tayo po ay manunumbalik, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Sabi po sa 23, nang siya'y alipustain na hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata, hindi nagbala, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol ng matuwid, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsagaling kayo. Ano po yung ibig sabihin? Letter H, healer. Amen? Ang Diyos ang nagpapagaling sa atin. Isang masiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, tinubos niya tayo, mga minamahal. Tayo po ay pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po ay nagtaglay ng kagalingan nagmula sa Diyos. Gaano mapagmahal ang isang shepherd, isang pastor, mga minamahal. Alam niyo po, yung mga tupa, ang sabi, mga minamahal, yung nilalangisan, binubuhusan ng langis ang ulo. Literal po na yung pong pastor, meron po yung baon, mga minamahal, na lalagyan, may langis. Yung mga tupa na nagkakaroon ng sakit o para makaiwas sakit, nilalagyan ng oil, mga minamahal, yung ulo, yung tainga, yung mga butas ng ilong, dahil meron po sa wilderness na tinatawag pong langaw. Kaibang langaw, kapag ito'y nangitlog sa tainga, sa ilong, diretso sa utak, yun po yung nagpapahirap doon po sa tupa. Yun po yung cancer sa kanila, mga minamahal. Inuumpog nila yung kanilang ulo sa mga matigas na bagay, mawala lang, mga minamahal, yung sakit. Pero bilang isang matuwid na pastor, manggagamot na pastor, mga minamahal, pinapahiran po niya ng langis. Sa atin naman po, sa ating pagsamba, ano yung langis? Hindi po literal, kundi ito yung Holy Spirit ng ating dakilang Diyos. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinoon. Sa pamagitan ng ating pagpupuri, pagbabasa ng Biblia, pagdalo, yun po yung anointing. Diyan po tayo gagaling, mga minamahal. Kaya yung mga bisita natin may karamdaman, totoong gagaling dito ang cancer. Totoong papalakarin ka ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang ating Diyos, sabi ng Biblia, ako ang Diyos na magpapagaling sa iyo. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinoon. Kung tayo ay manunumbalik sa ating dakilang Diyos, ikalawang, mga minamahal, kung diringgin natin ang tinig ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin lang po natin dito po sa Isaiah chapter 53, yung pong panunumbalik sa ating dakilang Diyos. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo sa bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayon man ang siya'y dinalamhati, hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa kanya ay pipi, gayon man hindi niya
niya binuka ang kanyang bibig. Tayo po ay naligaw, tumungo sa atin pong kanyang daan, pero dahil sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, ang sabi nga mga minamahal, He led me in the paths of righteousness for His name's sake. Amen? Ang Diyos po yung nagtuturo sa atin ng tamang daan. Tayo nasa tamang daan na mga minamahal, tamang kawan. Huwag na po tayong aalis. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Wala na po tayong makikita na katulad po ng banalagawain ito, tunay na banalagawain ng ating malapino, may tunay na lingkod ng Diyos, man of God, tunay na pastor, mga minamahal, nag-ayuno, mahabang pag-aayuno, talaga nagbigay ng kanilang buhay, nagpastor sa atin, amen, nangalaga, sabi nga mga minamahal na nagkandili sa atin ng karunungan at unawa maminamahal upang masunod natin ang kalooban po ng ating dakilang Diyos. Higit sa lahat, ang atin pong pinakamamalapay ng Sus, ang atin pong dakilang pastor na nagpapagaling ng atin pong mga karamdaman. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sa ikalawang talata, mga minamahal, sunod na talata, yung dalawang talata, mga minamahal, at the same time, ating pong basahin. Dito po sa John chapter 10, verse 27 hanggang verse 30, at Psalms chapter 19, verse 7 and 8. Paano po maminamahal gagaling tayo sa ating karamdaman, marirestore ang ating kaluluwa sa pamamagitan po ng pagdinig sa tinig ng pastor. Sa pamamagitan ng ating pagdinig, maminamahal sa salita ng Diyos. Kaya po ating basahin. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 10, talatang 27 hanggang sa talatang 30. 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko na walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Sa 30, ako ang Ama, ako at ang Ama ay iisa. Dito po sa mga awit, Kapitulo 19, talatang 7 hanggang 8. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag sa mga mata. Isang masiglang palakpak po para po sa ating dakilang Diyos. Ang sabi po ng Biblia, mayroon pong karakteristik mga minamahal ang tupa ng ating dakilang Diyos. Una, dinirinig ng aking tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. Gaano kalaga po ng tinig ng pastor, mga minamahal? Ang tupa po ay may kahinaan. Sa nabasa natin, yung salita ng Diyos, yung tuntunin ng Diyos, mga minamahal, yung utos ng Diyos, nagpapaliwanag ng mata. Ang kahinaan po mga minamahal ng tupa, yung malabo ang kalang mata kapag po walang araw o takip silim na, sila po, ayun ang kahinaan nila. At ang kanilang pinaka-gabay lang, mga minamahal, yung tinig po ng pastor. Kaya ang tunay na tupa, kilala niya yung pong pastor. Kaya sabi ng ating malapinon, ako ang mabuting pastor, nakakilala ng akin, nakikilala ko yung saga ng akin at yung sa akin nakikilala ako. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinon. Kilala po natin ang ating malapinon Sus, siya po yung dakilang Diyos na katawang tao maminamahal na tumubos sa ating buhay. At siya po maminamahal ang tanging magpapalakas at ang tanging maminamahal na may kakainang magligtas sa atin sapagkat ang sabi po ng Biblia, yung salita ng Diyos napakahalaga na ating kailangang dinggin dahil sabi po, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapantas sa hangal. Kaya mahalaga po yung pakinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Mahalaga ang salita ng Diyos dahil dyan po tayo maminamahal, lalakas ang ating kaluluwa. At yung patutuo, ito po pala ay mahalaga na ating pinapakinggan dahil dito ka magiging pantas. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid. Ano ba ang tuntunin? Yung mga kautusan tungkol sa kabanalan, pagkakaloob, pagkatapat, pananalangin, mga minamahal. Amen? At ang sabi dito, nagpapagalak sa puso.
ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mata. Kita mo yung dadaanan mo. Alat na magsabi ng praise the Lord. Hindi ka maliligaw, mga minamal, hindi ka mapahamak kung ang salita ng Diyos, mga minamal, ay siya nating gabay. Dahil ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, ito'y sure. Ito po, mga minamal, ay talagang puro dalisay, subok. Ang salita ng Diyos, ito po ay atin pong proteksyon, ang sabi ng Bible, sa lahat ng sumasampalataya sa atin pong dakilang Diyos. Ang salita ng Diyos, ito po ay atin pong kalasag. Amen? Ito'y ating armas. Ito po, maminamal ang atin pong pinaka sandata sa ating pong spiritual na pakipagdigma ang salita ng ating pinakamamalapay noon. Ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, ito'y buhay. Ito po ay mabisa. Amen? Ito'y sakdal. Kaya kapag sinunod natin ito, ikaw po, maminamal, ay ikaw ay marapati ng ating malapin at dito po tayo magiging sakdal. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sa sunod pong talata, ating pong basahin, mga minamahal, dito po sa aklat po ng Romans chapter 8, verse 36 hanggang verse 39. Kindly po ating basahin. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatang 36 hanggang sa talatang 39. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ni Yaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ikatlo, mga minamal, the secret of trials and correction. Ano po ang dahilan? Bakit po mayroon pong mga trials at mayroon pong pagtatuwid ang ating pinakamamahal na Panginoon? May plano at pangako po ang ating dakilang Diyos. Pag sinabing plano, katulad po dito, mga minamal, na dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na para mga tupa sa patayan. Ibig sabihin, meron pong mga trials, meron pong mga pagsubok, meron pong mga, kumbaga, storm sa ating buhay. Meron pong tinatawag na natural storm, emotional storm, spiritual storm, maminamahal, na tayong kinakaharap. Pero ito po'y pinapaintulot ng ating pinakamamalapit. Pero meron po siyang pangako na sasamahan tayo. Tayo po ay hindi iwan po ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi dito, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ng yung sa atin ay umibig. Kung may kilala tayo, mga minamal na mga nagtagumpay na mga doktor, presidente, mga minamahal, pero kung sino mang nagtagumpay sa daigdig na ito, sabi ng Biblia, ang mga Kristiyano, mga tupa ng ating malapinoon, ay higit pa po sa mananagumpay. Isang masiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Kahit po ang kamatayan, kahit ang buhay, amen? Maaring tayo ngayon, mga minamahal, alam ko po, alam nating lahat ay humaharap sa mabigat na pagsubok. Sapagkat sabi ng Biblia, though I walk through the valley of the shadow of death, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, tayo dumadaan, mga minamahal, sa matinding pagsubok. Ano ba yung pagsubok, mga minamahal, sa kawan, sa mga tupa? Yung pong bali, mga minamahal, yung pong libis, na kapag sila dumadaan doon, mga minamahal, nakaka-encounter sila, mga minamahal, ng pagbaha, ng landslide, dahil mayroong yung pong storm, yung bagyo mo, yung unos sa kabilang ibayo, yung baha naman, na binibigla sila, mga minamahal. Pero pagkasama nila yung pastor, alam po ni Haring David, dahil siya po isang pastor, mga minamahal, alam niya yung tamang daan. Alat yung magsabi ng praise the Lord. Pagkasama ang pastor, mga minamahal, hindi ka dapat mangamba. Amen? Kasama natin ang Diyos. Sabi niya, mga minamahal, hindi kita iiwan,
Hindi kita pabayanan. Kung tutuparin natin ang kanyang utos, lahat ng ipinag-uutos, ako'y isa sa inyo hanggang sa katapusan ng salibutan. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo pabayanan, hindi tayo iwan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Bagamat kinuha na po ng ating dakilang Diyos ang ating beloved pastor, yan po, maminamahal, ay malaking sign na malapit nang magbabalik ang ating dakilang Diyos. Bakit, maminamahal, sabi po ng Thessalonians, na yung po mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Amen? At tayo pong mga nabubuhay na natitira, tayo po ay sasapa alapaap kasama ng mga naunang mga namatay kay Kristo at sasalubong tayo sa hangin at tayo sa Panginoon magpakilaman. Bahagi po ng rapture, meron pong mamatay. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinoon. Ang atin pong tingnan ngayon, lalo tayong tumayo sa atin pong paglilingkod. Hindi dapat tayo manghina dahil anytime from now, pwede na pong mag-rapture. Bakit po? Ang sabi ni beloved Apostol Pablo, may humahad lang. Malimang ito'y alisin. Mga minamahal, yung pagdating ng Antikristo, yung paggawa ng kaaway, nangyayari na. Gano'ng kahalaga ng prayer po ng man of God? Cover tayo ng prayer niya. Gano'ng kahalaga? Yung pong 17 na Abu Sayyaf noong taon 2000 na sila po ay convicted, mga minamahal, sa ransom, mga minamahal, sa pagkidnap. Amen? Alam niyo po, kailan sila nahatulan lang? Noong ding araw, maminamahal, na kinuha ang ating beloved pastor. 24 years covered sila ng panalangin ng man of God. Paano tayo ngayon pag hindi tayo maglilingkod, mga minamahal? Tingnan mo po yung kalamidad. Bagyong Christine. Parang ngayon lang nangyari po, ilang dekada, yung ganyang pagbaha. Biblical, ang sabi sa Daniel. Amen? Yung prophecy, digma, pagbaha, bago Antikristo. Sunod pala niya, yung pagdating po ng Antikristo, ay pagbaha. Hindi man sinabing pagunaw sa buong daigdig, pagbaha sa iba't ibang dako, Thailand, Spain, mga minamahal, Amerika. Hindi po biro yung pagbaha. Amen po ba? Isang masiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paano ngayon wala na pong man of God? Pinahintulot ng Diyos. Ibig sabihin, papasok na po ang 7 years of tribulation. Yan po yung nakakatakot. Biblical naman po. Yung gera. Ang napipintong ikatlong digmaang pangdaigdig. Bakit kamo? Possible mangyari, posibleng mangyari, ang North Korea nagpadala na po ng libu-libong kalang sundalo sa Russia para makipagdigma sa Russia, sa Ukraine, mga minamahal. At ang Israel, laban po sa Arab countries, mga minamahal. Iran, o magkakalyado po yan, ang Russia, ang Iran, mga Arab country. Biblical sa Ezekiel 38:39, na mangyayari po, maminamal yung digbaang yan, magatagumpay ang Israel, may 7 years na binanggit dyan, nakakakilabot, maminamal, totoo ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, ipinahintulot ng ating dakilang Diyos ang mga bagay na mga minamahal, may layunin po ang ating dakilang Diyos. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinoon. Sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 11, sabi, kinikilos niya yung pugad at yung kanyang mga inakay at kanyang kinukuha at dinadala sa kanyang mga pakpak. Ano yung plano? Katulad ng paggawa ng bahay. Una, layout, madumi. Amen? Mga kahoy, mga tambak. Kita mo, madumi. Pero yun pala, after a year, mga minamahal, o 1 year, mga minamahal, ano po? Magandang mansyon. Isang masiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Ganun sa ating buhay, mahirap yung ating pinagdadaanan, parang nasa libis ng lilim ng kamatayan, nasa pagsubok tayo, maminamahal, pero tandaan natin, kasama naman natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, ang tungkod at iyong pamalo ang umaaliw sa akin. Bakit may koreksyon? Bakit tayo tinutuwid? Mahal tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong mainis, sabi ng Biblia, huwag tayong mayamot kung tayo po ay pinaparusahan ng ating dakilang Diyos. Bilang mga tupa, yung tungkod may kalawit, kapag nalilis sa daan, kinakalawit, masakit. Ganun sa ating buhay. Sometimes wala ka sa kabanalan, hanggang nakapag-shirt pa o nakapag-damit pa ng spaghetti, maaring mapalo ka, hindi tayo nagbibigay ng ikapatundog. May palo, pero hindi tayo makaramdam. Alam niyo ba sa praise the Lord?
Dahil yung iba, dahil yung pastor may bato, may maliit na bato na binabato niya yung mga kawan, mga tupa na medyo malayo para makuha yung attention. Bakit may mga pagsubok? To get our attention. Alat na magsabi ng praise the Lord. Dahil tayo nalilis na mga minamahal. Bakit may pagsubok mga minamahal? To demonstrate His power. Amen? To reveal His love. Kaya po mayroon po mga pagsubok sa atin. Yung iba mga minamahal sabi nga, bricks na ang binabato. Yung iba, halablak na, de 5, hindi pa makaramdam. Isang musiglang palakpak para po sa ating malapinon. Pero lahat ng yan, mga minamahal, ibig sabihin yan, mahal tayo ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? May kahirapan, hindi ka pinayaman, praise the Lord. Amen? Dahil baka pag yumaman ka, ay makalimutan mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang pangako ng Diyos, mansion sa langit, hindi dito sa lupang itong mga minamahal. Isang musiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sa sunod na talata, mga minamahal, atin pong basahin ang Biblia. Ano ba ang ibig sabihin nito, mga minamahal? Sabi po ng Bible, "The prepares a table before me in the presence of mine enemies." Ano ba yung dulang na inihahanda ng Diyos? Pinaghandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Ano po, mga minamahal, the secret of anointing and overflowing joy and peace? Ano po yung sekreto po ng pag-anoint ng Diyos sa atin, pagpapala, yung pong overflowing joy, kagalakan, kasiyahan, mga minamahal, na hindi kayang bilhin ng salapi upang makamtan mo? Ang sabi dito, mga minamahal, yung kahulugan ng pinaghandaan ako ng dulang sa harap mo ng aking kaaway. Ibig sabihin ito po yung love your enemies. Isang masiglang palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang Biblia. Praise the Lord. Dito po sa ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 5, mga talatang 38 hanggang 44. Dito po sa 38, narinig niyong sinasabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Tatapot sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kaniya ang kabila. At sa mga ibig na ikaw ay ipagsakdal, ay kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kaniya ang iyong balabal. 41. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. 42. Bigyan mo ang mga sa inyo'y humihingi, at huwag mong tatalikdan ang sa iyo'y nangungutang. 43, narinig ninyong sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapupuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa iyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sino po ang pastor, mga minamahal ni Haring David, ang ating dakilang Diyos? Sino po mga minamahal sa Biblia, yung pastor, siya ang mabuting pastor, walang iba, ang atin pong pinakamamahal na Jesus, dahil siya po mga minamahal, ang walang hanggang ama na mapagpatawad. Alat ay magsabi ng praise the Lord. Si Haring David, siya po ay mayroon pong titulo, mga minamahal, a man after God's own heart, lalaking kinakalugdan ng Diyos. Bakit po? Dahil siya po yung tao na mapagpatawad, mapagpakumbaba, at siya po yung tao minamahal na sa panahon po ng time po niya, naging kaaway niya yung hari o inaway siya ng haring Saul. 20 years siya nagtago, minamahal. Pero nung dun sa kuweba, kahit na si Saul nagdala ng 3,000 kawal, mahuli lang siya. Mag-isa lang siya, minamahal, pero binigyan ng mahimbing na pagtulog ng Diyos. Si Haring Saul, ang kanyang mga general, ang kanyang mga kawal, nakuha niya yung ginupit niya yung laylayan ng damit ni Saul. Bilang pruweba na pwede niyang patayin yung hari, pero hindi niya ginawa sapagkat sabi niya, hindi niya pwedeng galawin ang pinahiran ng Diyos. Ibig sabihin ito, mga minamahal, naroon yung salita ng pakipagkasundo. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ang gaganti. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinoon. Sa panahon ni Nabal, Haring David,
ginawa ng masama ni Nabal si David, hindi po nagbigay ng utang na loob. Si Nabal, balak niya patin, pero ginamit po si Abigail upang makipagkasundo. At pinagpala naman, mga minamahal, hindi ginamit ni Haring David ang kanyang kamay upang mapatay si Nabal, pinagpala siya ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na pinaghahandaan siya ng dulang ng Panginoon sa kanyang mga kaaway at ang kanyang uloy, pinapahiran ng langis at ang kanyang saro ay inaapawan. Ano ang kahulugan nun? Grabing kapayapaan, kagalakan ang natamo po ni Haring David. At yung anointing, kanyang natanggap, binasbasan siya ng ating dakilang Diyos. Siya po yung sumunod na hari, pinagpala ng ating dakilang. Bakit po? Marunong magpatawad. Tayo po, malalangit, tayo po pagpalaan ng Diyos, maminamahal, kung tayo po ay maging marunong mapagpatawad. Tayo ay maging tunay na tupa ng Diyos. Bakit po? Tayo tupa ng Diyos, hindi kambing. Ang kambing po nanuwag, mga minamahal. Pero ang tupa, masunurin po ito. Natatangi po, mga minamahal, kapag pito'y nasa patayan, hindi siya nagwawala, lumuluha lang siya. Alam na siya papatay na, lumuluha lang siya. Isang busiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Ano ang sabi, mga minamahal, sa Isaiah, mga minamahal? Siya'y napighati, gayon man, nang siya'y dalamhati, hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero, gaya ng tupa, na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa kanya'y pipi. Gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Isang busiglang palakpak para sa ating malapinoon. Ginugupitan, yung iba po talagang magwawala kapag ginugupitan. Pero bakit ginugupitan? Para maging malusog. Alat na ibig sabihin, praise the Lord. Bakit inaalagaan, mga minamahal? Ibig sabihin, yung tupa, hindi gumaganti ng masama, mga minamahal. Ibig sabihin, ang katangian ng tupa, isang mabuti at mabait na Kristiyano. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sa huling talata, mga minamahal, ating pong basahin. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 100, talatang 2 hanggang 5. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo, ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Magsipaso kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Isang malakas na palakpak po para po sa ating dakilang Diyos. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, tayo po ay tupa ng kanyang pastulan, at yung dapat gawin po natin, tayo po ay maglingkod po ng may kasiyahan, at tayo lalapit lagi sa ating malang Panginoon na may awitan, anumang pong kalagayan, anumang pong sitwasyon na ating pong kinakaharap, amen, may pagsubok man, nasa kahirapan, nasa kawalan, bakit ba pinapahintulot yan ng ating malang Panginoon? Kumbaga, mga minamahal, may plano ang ating dakilang Diyos. Kahit tulad po nung agila sa kanyang inakay para matutong lumipad. Bakit ba sinisirayan yung pugad, mga minamahal? Amen? Ang purpose, hindi ng kanyang tunay na tirahan. Pansamantala lang yun, mga minamahal. Hindi siya laging inakay. Siya may pakpak, kailangang lumipad, mabuhay sa kanyang sarili. Alat niya magsabi ng praise the Lord. Tinutusik, ginigiba, tinutulak ng inahing agila. Ano ang purpose? Matuto tayong lumipad. Kung hindi tayo, mga minamahal, wala pa tayong kakayanang lumipad. Sabi nga, dalawa lang po, mga minamahal, kaya tayo tinutulak ng ating malapino sa pagsubok upang matutong lumipad. Kung hindi natin kaya, ang sabi, kinukuha niya at nilalagay sa kanyang pakpak. Ibig sabihin, walang pagsubok, mga minamahal, na hindi mo kaya. Isang masiglang palakpak para po sa ating malapinon. Ano mang pagsubok na meron tayo, kaya natin yan. Dahil kasama natin ang atin pong pinakamamahal na Panginoon. Bangamat ang malapastor, kinuha na ng ating dakilang Diyos, spiritual, mga minamahal, lagi natin siyang kasama. Sapat na ang kanya pong pangangaral. Alat niya magsabi ng praise the Lord. Sapat na, mga minamahal, ang kanyang itunuro. Ang ating gagawin lang, mga minamahal, keep going. Alat niya magsabi ng praise the Lord. Magpapatuloy lang tayo, mga minamahal. Hindi po ito yung tayo, mga minamahal, na tayo po ay susuko, ay wala naman na pastor, ako ay ayaw na. Hindi. Bagkus lalo tayo magpapatuloy.
titindig tayo ngayon sa atin pong sariling mga paa. Isang masiglang palakpak para sa ating malapit. Hindi upang humanap ng ibang gawain o magtayo ng ibang gawain, mga minamahal, bagkos magpapatuloy tayo. Burden, ramdam natin yung burden. Maraming kaluluwa pa ang naghihintay. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Magpalakas. Ang sabi ng Biblia, the Lord is faithful. Ang Diyos ay tapat, ang mahal na Pinoy tapat na magpapalakas sa iyo at mag-iingat sa iyo sa masama. Kaya ang sabi ito, mga minamahal, the secret of goodness and mercy to follow in all the days of your life, habulin mo ang mananagawain ng Diyos. Isang masiglang palakpak para sa ating malapit. Susunod, ang kaawaan, ang kabutihan sa atin sa lahat ng araw ng ating buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon. Ano po ang sabi po sa atin nabasa sa Psalms chapter 100? Papasok tayo sa kanyang looban na may pagkapasalamat. In everything give thanks, for this is the will of God. Lahat ng bagay, mamina ating pasalamatan sa Diyos, mas mabuti, ito ang kalooban ng ating pinakamamalapit. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 28, mamina lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng lahat na nagsibig sa Diyos. Alinsunod sa kanyang nasa, sa kanyang purpose, sa kanyang plano. Amen po ba? Ibig sabihin, maminamal yung salitang ito, God is good all the time. All the time. Kaya nga maminamahal, all the time, God is good. Isang masiglang palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Totoong mabuti ang Diyos, maminamahal. Bago tayo umawit, yung pong example, bakit mabuti ang Diyos? Masama mabuti, praise the Lord. Masama mabuti, bahala ang Diyos. Katulad ng servant, maminamahal at yung king, yung servant na laging kasama ng hari, kanyang paborito, Kristiyano, laging binabanggit, God is good all the time. All the time, God is good. Dahil nangangaso, nakapanghuli, lagi narinig ng hari. Pero isang araw, maminamahal, sa pangangaso, na-aksidente ang hari, naputol ang daliri. Ang sabi ng servant, na lingkod ng Diyos, God is good all the time. All the time, God is good. Narinig ng hari, hindi niya matanggap yung nangyari sa kanyang buhay. Naputol ng kanyang daliri, God is good pa rin. Ibilanggo yan. Yung servant na Kristiyano, ibinilanggo. Pero ang sabi ng servant na Kristiyano, God is good all the time. All the time, God is good. Ang hari hindi tumigil sa kanyang pangangaso, nagsama ng ibang mga servant, mga alipin, tumungo sa malayong lugar, nakarating dun sa lugar po ng mga cannibal, kumakain ng tao. Yung kanyang mga servant, lahat ay ubos, siya ang tinira. Bakit siya tinira? Napag-usapan ng mga priest, mga minamahal, ihandog siya. Pero, siniyasat siya, kailangan ihandog kompleto, walang dungis. Nakita, putol ang kanyang isang daliri. Ano po ang sabi mga minamahal ng mga kanibal, ng mga tribo? Hindi siya pwedeng ihandog, hindi siya pwedeng patayin, siya'y pauwiin na lamang. Ang sabi ng hari, naalala niya, God is good all the time. All the time, God is good. Pinatawag niya mga minamahal, yung servant, bakit mo nasabing God is good all the time? All the time, God is good. Ang sabi ng servant, mahal na hari, God is good. All the time. All the time, God is good. Kung hindi mo ako pinabilanggo, kasama ako doon sa mga servant mong namatay. Pero dahil ako ibinilanggo mo, God is good all the time. Ang sabi ng hari, tama, God is good all the time. All the time, God is good. Kung hindi naputol ang aking daliri, patay na rin ako. Isang masiglang palakpak para sa ating malapit. Anumang pangyayari sa atin, mga minamahal, masama, mabuti. Magpatuloy tayo dahil mabuti ang Diyos. At the end, mga minamahal, mabuti ang ating pong tatanggapin dahil meron tayong mabuting Diyos. Isang masiglang palakpak para sa ating malapit. Anumang laki ng pagsubok ngayon, mga minamahal, ipinahintulot yan ng Diyos. 24 years. Beloved Pastor, mga minamahal, nung una pa lang, dapat po, nung mga banda-banda riyan, kinuha na ating malapit doon. Marang hindi natin kaya. Tama po ba? Hindi natin makakaya, maraming mawawala. Pero ngayon, bakit panahintulot? At sumabay sa mga kalamidad, maminamal ang pangyayari. Dahil ito na yung katuparan ng propesya sa Biblia, maminamal, malapit nang magbabalik ang atin pong pinakamamahal na Panginoon. Sa pagkakataong ito, maminamal tayo umawit. Hallelujah. Ang Panginoon, ang pastol ng atin pong buhay, ng ating kaluluwa. Hindi tayo pababayanan ng atin pong dakilang Diyos.
Jesus, you are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart, I love you, Lord. I love you, Lord. Jesus, I love you, Lord. From the bottom of my heart, you make me lighter in green pastures. You make me wanting for nothing. You fill my heart with honey from your sweet, sweet word. You let me worship before you, so I will love them. Adore you. You are my shepherd. You are my Jesus. You are my Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Jesus, I love you, Lord. From the bottom of my Adore you, you are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. Glory to God, I love you, Lord. I love you, Jesus. Hallelujah. I love you, Lord, from the bottom of my heart.
to God. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my from the bottom of my Jesus. Hallelujah. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. From the bottom of my heart. Hallelujah. Ikaw ang aming pastor. Hindi kami nangangailangan ng anuman. Sapat ka na sa aming buhay, mahal na Panginoon. Ikaw lamang ang tanging makapagbibigay ng lahat ng aming kailangan. Hallelujah. Sapagat ikaw ang buhay na Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Alam namin na hindi mo kami pabayaanan. Sa huling panahon ito, ikaw lang aming pag-asa. Ikaw ang aming buhay, O Diyos. Purihin na yung dakilang pangalan, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ngayon ang panahon upang tayo magpatuloy maglingkod sa ating dakilang Diyos. Kung mapansin natin sa mga kalamidad, hindi po biro. Naran mga minamahal, ang sabay ng bagyo, paglindol, gera, mga sakuna na hindi karaniwang bagay. Lahat siya'y salita ng Diyos, mga minamahal, na bago siya magbabalik. Kanya ito nga ipapakita, mga minamahal. Ngayon na natin nakikita ang lahat ng yan. Sabi ng Bible, yung mga nangyari lahat ng ito, itaas natin ang ating ulo. Hallelujah. Tumingin tayo sa itaas dahil malapit na ang pagkatabos sa atin. Malapit nang magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kunting panahon na lamang mga minamahal ang sakripisyo. Kunting panahon lamang mga minamahal ang ating titisin. Malapit na nating makapiling minsan pa ang ating beloved Mama Dear, beloved Pastor, ating dakilang Diyos sa kabilang buhay. Mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Everybody shout praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody shout, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Mga minamahal, sa pagkakataon ito tayo pwede dumako sa ating mga pangailangan. Tayo magpakumbaba. Siya po ay holy and humble God. Kaya niyang ibigay ang lahat ng ating pangailangan. Kaya tayong patawarin dahil siya po ay mapagpakumbabang puso. Hallelujah. Dahil ang kasalanan, yan po ang naging hadlang upang hindi tayo dinggin. Kung tayo magsisisi, lalapit sa Kanya, mga minamahal. Siya po ay mabuting pastor. Siya po ang dakilang pastor, mga minamahal, na magpapatawad sa atin. Tayo po magkaisang manalangin. Opo, Amang Banal, narito po kami sa aming pong mga pangailangan. Hallelujah, yung mga anak sa lugar na ito. Hallelujah, minsan ang pamalapin sa dalangin ng mga pastor, beloved Evangelist Ullis Tadalmeda. Minsan ang Amang Banal, patawarin mo kami sa anumang mga pagkukulang po na amin nagawa, naisip, nabanggit na aming mga labi na hindi mo kinulugdan. Patawarin mo kami, Amang Banal. Linisin mo po kami sa lahat aming kalikuan at narito po kami sa aming mga pangailangan. Hallelujah. Ang dalangin namin si Malapino, especially Malapinoon, patuloy kayong mag-comfort. Hallelujah. Dakilang comfort po ang iyong ipagkaloob sa buong sambayan ng palapastor, kanyang mga anak, mga apo, mga manugang, ang kanyang buong pamilya. Patuloy mo silang alawin ng iyong pong banal na Espiritu, Malapinoon. Sampunan ng lahat ng buong iglesia, bawat isang narito, Malapinoon, hallelujah, naway ang kalungkutan, Malapinoon, mapalitan ito ng dakilang pag-asa, Malapinoon. Dakilang iyong pong pag-comfort sa baro sa amin, O Diyos, na maunawaan ang lubos namin, aming maunawaan na iyong kalooban, Amang Banal. Pagpalay mo iyong mga anak, kanilang mga pangailangan, Malapinoon, ang kanilang pagkain, ang kanilang inumin, ang kanilang tahanan. Kayo po ang magpala, Malapinoon Sus. Kayo po mag-ingat sa huling panahon ito, itong aming samot panalangin sa makapanong pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Sus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ay maglehans, mga minamahal, ito ang turo ng man of God. Halad pa rin ng palataya. Hallelujah, ang ating
kanang kamay sa ating ulo at ating kalawang kamay sa parte po ng ating katawan na mayroon pong karamdaman. Ipatang po natin kung sa puso sa dibdib. Hallelujah, ito atin pong palayasin. Hallelujah, ating banggitin. In the mighty name of Jesus, karamdaman nagpapahirap, ubusi po ang trangkaso, kidney trouble, diabetes, hallelujah, sakit sa puso, hallelujah, sakit sa atay, hallelujah, sakit sa abdo. Cast out right now. High blood, cast out in Jesus' name. Hallelujah, pagka-stroke, cast out, kahirapan, kawalan, bisyong natitira, pagsusugal, pag-inom ng alak, pagmumura, cast out po at galit, cast out in the mighty name of Jesus. Be blessed, be healed right now. Be healed, gumaling sa pangalan ng Jesus. Problema malutas, hallelujah, sa pangalan ng pinakamamalaking ng Jesus. Victory in Jesus' name. Victory in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po maminamahal ay tatalon po ng 3 beses. Sabi po ng hallelujah. Di man po kalakasan, tao sa puso na ating banggitin, mga minamahal. Sabay-sabay po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat po ng papuri, pagluwalhati, pagsamba ay tangi lang sa atin pong pinakamamahal na Panginoon.